At dahil nga pala matagal-tagal na din talaga akong walang mini vlog, kaya for today's video, ito nga pala ang kaganapan namin nung papunta pala kami ng Pasig, Iloilo. Bali, ang sasakyan nga pala namin papunta doon sa Iloilo ay itong barang aking second cousin, at dito na nga lang din pala kami nag-assemble sa bahay ng aking auntie. Around 6:30 nga pala ng umaga noong nakaalis kami dito sa amin dahil nga medyo mahaba-habang biyahe talaga ito. Pala na part ay syempre bagong ligo ang mga person, kaya fresh na fresh. Time ko nga din palang pumunta ng Iloilo, at itong mga kasama ko nga pala katulad na lamang nila papa at mga kapatid niya ay pabalik-balik na lamang doon. At dahil nga pala first time kong pumunta doon sa Iloilo, kami ng aking ate at mga second cousin ko, kaya sobrang excited talaga kami, kaya hindi talaga kami natulog. Huy! Habang nasa biyahe nga pala kami, dahil nga ang pamilyang ito ay palaging gutom, kaya huminto kami para kumain. Huy! Pero parang nagkamali talaga kami ng kakainan na lugar dahil nga muntik pa talaga na kami ang kakainin. Parang kawawang nila lang talaga itong pamilyang ito dahil tingnan nyo naman yung kanilang kinainan. Around 10:30 pa lamang talaga ito ng umaga, pero dahil nga gutom na kami at gusto namin na pati ang driver makakain, kaya huminto na lamang kami dito. Hindi naman talaga halatang gutom ang mga taong ito. Wala nga din palang kapahay-bahay dito ang kinainan namin, pero yun nga lamang napakadelikado talaga na lugar. Hindi ko sigurado kung anong lugar ito, pero parang nasa Maguindanao ata kami nito. Nagmadali na lamang talaga kaming kumain dito dahil nga may pumunta dito na dalawang mga nakamotor. Pero bago nga pala kami umalis dito, nag-ihi muna kami dito dahil nga sobrang haba pa talaga ng aming babiyahihin. Wala na din namang ibang no choice na ihihian dahil nga sa lugar na ito ay wala talagang mga gasoline station. At dahil nga pala nadaanan din pala namin itong Picong Tunnel dito sa Lanao del Norte, kaya sabi ng driver ay huminto muna kami dito para magpicture. Panigurado talaga na kapag uuwi kami ay hindi talaga kami makakapag-picture dito dahil nga sa sobrang pagod na. Bali, galing pala doon sa amin sa Tacurong, papunta nga pala kami nito sa Dapitan para doon sumakay ng Roro papunta ng Dumaguete City. Pero galing dito sa Tacurong City papunta doon sa Dapitan, siguro ang mga biyahe na sa 9 to 10 hours talaga. Pin mo na lamang talaga yung 9 to 10 hours na biyahe na upo lamang talaga hanggang sa makarating doon sa port. At isa pa, parang sardinas talaga kami sa loob ng van dahil nga overloaded kami. Pero mapapating Lord ka na lamang talaga dahil nga safe kaming nakarating doon sa Iloilo at safe din naman kaming nakauwi. Around 3:30 nga pala ng hapon nang makarating kami dito sa Dapitan Port, pero dito talaga kami medyo natagalan. Bukas kasi lahat talaga ng biyahe papunta ng Dumaguete dito, mabuti na lamang talaga nakakita kami dito ng nakatulong sa amin. Pero yung nabuking nga pala sa amin ay 10:30 pa talaga ng gabi, kaya naghintay muna kami ng ilang oras dito. Around 10 pala ng gabi nang mag-umpisa na palang mag-loading ang barko dito, kaya kami sumakay na nga din pala kami at pumunta dito sa Itaas. At dahil nga pala first time ko sumakay ng Roro, hindi ko talaga naiintindihan ang aking nararamdaman dito dahil nga kinakabahan na excited. Pati nga din pala itong barko na sinasakyan namin papuntang Dumaguete ay overload din, kaya wala talaga kaming mauupuan kundi dito na lamang talaga sa gilid. Naganap na nga din pala si Papa dito ng karton na mauupuan namin. Kung kanina nga na kumain kami ay kawawa kami, mas lalo talaga dito sa barko. Diyos parang ko, mga basang sisiw talaga kami na umuupo dito sa gilid na nakaupo sa karton. Diyos ko, mabuti na lamang talaga dito is nakareklamo yung aking pinsan sa itaas dahil nga more on ang dala namin ay mga senior citizens.